kuan na siya, 5 verses na gyud. 5 ra gyud ka verses di ay ang chapter 45. So karon atong basahon kay 5 ra man, mabo ra man kaayo. Ingon dinhi, the word that Jeremiah the prophet spoke to Baruch the son of Neriah. Kani si Baruch, kuan ni siya kanang, he's a friend of Jeremiah. Unya kuan gyapon siya kanang servant of God, faithful servant of God, susama kang Jeremiah. In fact, mao ni siya ang dito sa chapter 36, kini si Baruch, mao ni siya ang nahimo nga tigpamaba ni Jeremiah during the time na si Jeremiah giban na siya, hindi na siya kasulod sa templo. Di na siya kasulod dito sa templo sa Diyos kay giban siya sa mga tao, sa mga kadagkuan nga di na makaadto dito. So tungod kay di na siya makaadto di na siya ka-prophesy, di na siya kasulti sa pulong sa Ginoo, naa siya friend nga si Baruch. Muni si Baruch friend dinhi ani Jeremiah nga faithful servant of God. Og si Baruch ang nahimo nga tigpamaba sa mga propesiya ni Jeremiah nga gi-provide ni Lord kan Jeremiah, then i-relay ni Jeremiah nga to kang Baruch, aron si Baruch ang musulti ining mga propesiya dito sa kaning sulod sa templo para madunggan sa mga tao, madunggan sa mga kadagkuan sa Juda, sa Israel or sa Jerusalem ang pulong sa Dios. Kay giban gani si Jeremiah naa sa chapter 36 mabasa nato. So karon nibalik si Baruch no dayon dili karon, so basahon nato tiwas. The word that Jeremiah the prophet spoke to Baruch the son of Neriah when he had written these words in a book at the instruction of Jeremiah. In the 4th year of Jehoiakim, the son of Joshua, king of Judah, saying, "Thus says the Lord, the God of Israel, to you, O Baruch." Si Baruch ang gisultian ni Lord, ani gigamit ni Lord si Jeremiah nga sultian si Baruch para i-assure si Baruch kay niabot na sa punto nga murag gikapoy na si Baruch, no? Na feel na niya ang burden, grabe ang persecution nga nabati ni Jeremiah, nabati na pud apil ni Baruch, no? So karon gi-assure siya ni Lord, no? Si Baruch gi-assure siya ni Lord gigamit si Jeremiah. Ingon diri sa verse 2, "Thus says the Lord, the God of Israel, to you, O Baruch, you said, woe is me now, for the Lord has added grief to my sorrow. I fainted in my sighing, and I find no rest. Thus you shall say to him," giinan ni Lord si Jeremiah, ina siya, "Thus says the Lord, behold, what I have built, I will break down, and what I have planted, I will pluck up. That is the whole land." Tibuok nga yuta, no, ang himuon ni Lord nga pag pluck up o pag breakdown. Then sub 5, "And do you seek great things for yourself? Do not seek them, for behold, I will bring adversity on all flesh, says the Lord, but I will give your life to you as a prize in all places wherever you go." Grabe ang assurance ni Lord, no? So kita mga Kristohanon sa mo, abot to sa point nga murag kapuya na kita kay grabe na kayo, walay undang, no? Walay undang ang persecution, walay undang mga paglutos, kakabati nato ang burden nga inani di ay inani din Kristohanon mapati nato wala tag si Baruch, no, nga inani di ay kanang mag-suffer, no, marag bugat kaysa nga tanan nga kay during this time nabati gyud ni Baruch ang grabe nga burden ni Jeremiah nga ang word ni Lord, dili siya gapaminawon sa mga tao, unya lutuson siya, persecute siya, nabati na ni Baruch ang kabugaton sa kasing-kasing ni Jeremiah. So diri makita nato, no, dahil tulo ka butang nga makita nato. The first one is Baruch felt the effect of sharing Jeremiah's ministry and persecution. So nabati ni Baruch karon. So he felt the effect of sharing Jeremiah's ministry and persecution. So ang burden sa ministry nabati ni Baruch, ang persecution na undergo pud niya, na experience pud kung giunsa pag-persecute si Jeremiah, nabati po di Baruch, no? So kay persecute gid sila during the time kay dili mo dawat ang mga tao sa Judah, the people of Judah,
and Jerusalem dili mo dawat nga maunay sulti sa Dios nga laglagon sa Ginoo ang ilang dapit tungod sa ilang pagkagahi sa ulo, tungod sa ilang pagka-idolatros kaayo nga gasimba silang Dios nga suko na kaayo si Lord. And second nga nakita nato is di ba kung nakita nato nagreklamo na si Barok, nagreklamo na si Barok nga ingon siya nga uh, ingon siya nga woe, you said, ingon siya, woe is me now, for the Lord has added grief to my sorrow. Gidungag-dungagan yun ni Lord ang kasakit, no? Kasakit nga, nag-antos na ko, gidugangan pa ni Lord. Siya nga, the Lord has added grief to my sorrow. I fainted in my sighing, gikapoy na gyud ko, ana si Barok. I fainted in my sighing, and I find no rest. Di ko kapahulay, ana si Barok. Reklamo na si Barok. Pag-abot sa 4, giinan siya sa Ginoo gigamit si Jeremiah. Ingna, thus you shall say to him, thus says the Lord, behold, what I have built I will break down, and what I have planted I will pluck up. That is the whole land. Giingnan siya sa Ginoo nga wala kay mahimo tungod kay ay inaanap bitaw atong Christian life sa atong reklamo sa Ginoo. God is sovereign, matuman nga matuman gyud ang plano sa Ginoo bisan pag dili ta gusto pero matuman gyud kay 100 steps ahead ang Ginoo dunay maayo nga plano nganong giallow ni Lord ang mga kasakitan kontrolado ni Lord o pag-abot sa unahan dunay maayong rason na Ginoo nganong i-allow niyang mahitabo ang mga kasakitan nga mudangat sa atong kinabuhi. But rest assured that He is always in control sa mga kasakitan nga mudangat sa atong kinabuhi. So, ang ato na lang, we have to submit to the perfect will, to perfect process of God in our lives. Submit lang yun ta. Inana ang nahitabo kang Barok. Reklamo na si Barok, kapoy na ko Lord. Ragi nga na, no? Pero giina ni Lord si Jeremiah, ina si Barok nga, wala siya mahimo kay kung gareklamo siya nga grabe na kasakitan ako mas labaw nga buak na nga akong dughan giinan siya ni Lord anak kay siya nga kung unsa nga akong gitanom ako'y nagtanom pero ako ra pud ang mo pluck out no mo pluck up sa akong mga tinanom ako'y nag-build up pero ako ra po'y mo break down kay dunay rason nganong himuon ko ni inaana ba ako'y nag-build ako ra po'y mag-breakdown ako'y nagtanom ako ra pod ang mag-pluck up ako ra po'y mag-ibot no ako'y nagtanom ako'y mo ibot ako ang ako ang nag-build, ako ang naghimo, pero ako ra pod ang mag-breakdown. Ingon ana ang sulti ni Lord ug wala gyoy makababag sa himuon ni Lord kay usa ni siya ka proseso nga himuon ni Lord sa people of Judah, people of Jerusalem para pamat-on sila nga grabe na ang ilang gihimo nga paghatag kasakit, pagpasakit kang Lord. So, para makasabot si Barok, pasabot siya ni Jeremiah, no? Munang nag-prophesy dayon si Jeremiah dinhi sa verse 4 ingon siya, what I have planted, what I have built, I will break down, and what I have planted, I will pluck up. Ana si Lord. So, walay mahimo si Barok, no? And sa verse 5, so sa verse 4 di ay, makita nato nga God states that He has lost much more than Barok has. Kay si Barok reklamo man siya, sakit na kayo, daga na nawala, muni ana. Pasabot siya ni Lord through Jeremiah nga mas dako ang nawala kang Lord kaysa kang Barok. God states that He has lost much more than Barok has. Kay siya gani ang nag-build, no? Pero i-break down ni Lord. Siya gani ang nagtanom, pero ibuton gani ni Lord. Sakit sa duga ni Lord, no? Pero ang tumong para makamata ang mga tao nga nagpahutak na sila sa pagpakasala sa idolatry, pagsimbag Diyos. Sila na. Mabasa nato sa mga previous chapters no nga inana ang rason nga nung ipanish gyud ni Lord ang mga katawhan niya sa Judah. So, mo nang ikaduha nga nakita nato because tulo ang atong nakita diri. And then in verse 5 gipasabot ni Jeremiah si Barok nga wala na tay mahimo ani sa verse 5 ingon diri sa verse 4,
sa verse 5 din, "And do you seek great things for yourself? Do not seek them, for behold, I will bring adversity on all flesh, says the Lord, but I will give your life to you as a prize in all places wherever you go." But pasabot mga igsuon nga, ayaw na pangandoy og kanang comfort. Ayaw na pangitag comfort zone kay wala na kay makita ani kay i-destroy ko man ni nga I will destroy this land, therefore wala na kay makita nga comfort, wala na kay makita nga good things tungod kay ako i-destroy ning niya. Pero ang imong kinabuhi, um, padayon ka nga ma-preserve ang imong kinabuhi. Ana si Lord, padayon kang magkinabuhi. Padayon nga ang kinabuhi nimo i-preserve nako. But if you seek comfort, no, there is no available comfort ana na no. So gigamit ni Lord si Jeremiah para pasabton si Barok. So ambot pasabot ani mga igsoon diya sa verse 5 nga fame and ease during the time are not available anymore. During the time kay destroy naman ni Lord are not available anymore. Because God is bringing disaster upon all flesh, not just on Judah, but also in Egypt and many other nation. During the time, i-destroy ni Lord, dili lang ang land of Judah, kundi hasta ang Ehipto, hasta ang ubang mga kanasuran, i-destroy ni Lord. Ang anuman, grabe na kaayo ang kasuko ni Lord because of idolatry. No, nga ang mga tao simba nagdiyos-diyos nga wala na sila nagtagad sa Ginoo nga buhi nga nagluwas kanila, wala na nila gitagad si Lord. So sakit na kay sa dugha ni Lord, therefore i-destroy na lang ni Lord. So mao nang nang gipasabot ni Jeremiah si Barok nga if you wish for fame or if you wish for ease, uh, comfort, comfortable life, do not seek that because that is not available anymore because God is going to destroy the land. So mao na siya ang nakita nato mga isuon. So grabe gud ang impact no kung ang sala nato idolatry no kay kuan manggod ka nang ang idolatry manggod gibutangan nimo rival si Lord sa imong kinabuhi bali duha rugar ang imong gakaangka ang kaduha ang imong gialagaran na di man pwede si Lord ana. God wanted exclusive no kanang he wanted loyalty sa iyang mga minugna, sa iyang mga katawhan, especially nga mga chosen people niya ang mga katawhan sa Israel. So ingon na bak koreksyonan ni Lord kung dili pa gyud patuo, i-punish ni Lord kung dili pa gyud mo mata, i-destroy na lang ni Lord. O muhimo si Lord o renewal again kanang i-renew balik ni Lord kay naa siya katungod walay magbuot kaniya because he is sovereign. So nakita nato nga inaana gyud no, inaana ang process ni Lord nga gahimuon sa iyang mga katawhan. Amen. So at least nakita nato nga nahatagan og assurance si Barok. Kay napuno naman si Barok, mura siya gikapoy na gikayo inana ta mga Kristohanon kapuyan ta usahay. We need to kikinahanglan pa bitaw nga naay somebody or alagad sa Ginoo nga mosulti sa ato in order to encourage us nga using the word of God nga i-encourage sa pasabton ta nganong nangahitabo kining tanan inanana. So amen ni na kinatay na kutlo karon sa atong gisgutan mubok ang paghisgot sa pulong sa Ginoo sa chapter 45 verse 1 to 5. Amen. Ug mag-ampo ta labing malaan gamhanan mahigugmaon lang ito na mga amahan. Nagapasalamat gid kay kami sa imong kaayo sa among kinabuhi nga adlaw-adlaw Lord nga pamuhat gid ka labaw sa tanan Lord ang imong mercy bag-o kanunay imo ming ga-sustain adlaw-adlaw Lord, especially nga sa mga panahon nga ga-undergo kaming mga grabe nga persecution, pagsulay, tentasyon, kalisdanan sa kinabuhi susama kang Barok Lord. Thank you kaayo nga naay mga Jeremiah nga ga-encourage ka namo Lord. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman bisan pa man gani Lord. Naga-pray kami sa mga kaigsunan karon nga manarbaho sa opisina publiko, pribado ugad nga imo silang provider og kusog, katakos, kabasog sa panglawas, makaya nila ilang trabaho. Mo gyapon mga estudyante Lord, provide nimo sila strong comprehension aron masabtan nila ang ilang mga leksyon o makapasar sila sa mga exam pasulit nga ilang pag-aagian sa mga kaigsunan namo nga mga teacher usab Lord, thank you kaayo nga imo sab silang pag-aubanan sa mga kaigsunan nga naay mga online nga trabaho Lord.
baniw sab sila taga sila kaalam paghandle sa ilang mga trabaho diya sa online. Labi na gid sa mga panahon Ginoo nga ngayon Lord pasidunggan ka diya sa online. Pasabta sila bisan pa sa mga kaigsuonan nga naay mga business nga gipang manage Lord, mga negosyo ikaw Ginoo magatabang aron mag-prosper ang ilang negosyo tuloy sila nga pasidunggan ka. Kanunay kay ana ang kaghuman diya kanimo aron tugutan nga mausinso ang ilang negosyo. Dalaigon ka gid Lord sa walay katapusan naman, wala gilaing tagaan namo sa pasidungog ikaw ra gid Lord. Kay takos ka nining tanan nga mga pagdaig, paghimaya, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.